po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti po yung kayo. Gabing-gabi ka, Tekram, nagayaw si Kuya. Kasama po natin ngayon si Kuya Renzo. Wait, hindi makita yung kagwapuan mo eh. Iyan natin, flash natin. Ayun, oh. Parang 10 years old lang. Gabing-gabi na nagaya ka mag-drive na ka. Testing lang po. Testing lang po kasi yung manual na ito. Grabe ng hangin eh, no? Kanina pala nakalimutan natin buksan yung ilaw. Hindi ka tuloy masyadong makita. So, isang libo to sa Next week ko Tekram, mag-ano po sila. Ano nga yan, Kuya? driving lesson. Driving lesson. Papa-enrollo natin si Kuya next week at Tekram sa driving lesson. Sa mga nag-alala po dyan, front camera ko lang po. Sa mga nag-alala po dyan, Tekram, doon po sa nakita po sa puso ko. Huwag ko kayo masyadong mag-alala. Ano po yun eh, dahil siguro sa laging budol fight po namin sa ano, tapos di po nakakainom ng tamang tubig. Tapos ano pa, tapos nasosobrahan po ako sa pag-inom ng kape. Kaya siguro ganun. Tapos yung exercise, sa sobrang lamig ko kasi doon, puro halaman lang ko kasi doon eh. Puro halaman at hindi ko tayo masyadong nasisinaga ng araw at napapawisan po sa mission no doon sa bundok. Kaya siguro yung ano, ganun. Pero huwag ko kayong mag-alala. Ano po, lahat to ng mga bawal at dapat gawin para po gumaling po yung ano, yung kung nakita ko nila sa atin, gagawin ho natin para mas makasama ho natin ng matagal ho yung mga anak ho natin at kayo Katekram. And thank you po sa love and support Katekram, sa pag-aalala po nyo. Thank you po. Kasi hindi siya... So, ako sayang ang pugihan mo. Sayang yung minana mo sa akin. Ang lito ng mukha ni Kuya Renzo. Parang ako lang. Ilan taon ko na sa? Hindi na ako. Siguro mga 11. Pala natutunan kanina sa church, Kuya. Sino pa ako muna sa Renzo po? Si Kuya Renzo muna. Kuya. Siguro po yung natutunan ko po kanina. Siguro po yung parang magpasalamat ka po sa mga kaibigan mo na hindi kahit ka po para makalang sa Diyos. Yan din po yung katunaran siya, pero mas yama po na yung pag-iingan po natin. Yung, kumbaga, dahil Kristiyano na po tayo, mas palalimin ba po natin yung ano, yung pananampalataya po natin. Kumbaga, mas mag-ialab po po. Kasi sa panahon po ngayon, yung mga kabataan po kasi mga nanlalamig na po. Kumbaga, mas na, ano po nila kasi yung mga distraction, yung mga guidance po. Kumbaga, kamunduan. Opo, makamundong bagay, mga ganun po din. Mas nagawin po nila is yung sa mga Diyos po, pinipili po nila makamunduan.
Kaya, halos lahat po mga kabataan naman po nang lalamig po. Gusto kong magpasalamat kay Kuya Renzo sa pagiging mabait kay Kuya. Parang ako po yung gusto mag-thank you sa inyo tsaka po kay Kuya Jimmy. Parang ako po yung gusto mag-thank you sa inyo tsaka po kay Kuya Jimmy. Bakit? Dahil sobrang bait po ni Kuya Jimmy. Okay. Parang ginagawa din na po ang parang ano po, kapatid. Oh. Yung kapatid. Yun, no? Grabe naman nun. Ang saya lang yan, no? Masaya lang po kasi po naging kaibigan po si Kuya Jimmy. Anong masasabi mo doon na? Naiyak po. Ano naman po, kumbaga, pares naman po tayo mga blessed. Pares po tayo. Yung ano lang po is yung kung paano po natin parang Ay, sorry Kuya. kung paano lang po natin parang Pahalagaan. Kasi mahirap na po kasi mga ano ng mga kaibigan na ano po talaga. Yung mga maka-Diyos po. Baga mas piliin po natin yung maging ganito. Baga, kahit mga ganyan po. Bihira na lang po ngayon yan. Bihira na lang po yung kaibigan niyo po sa mga church. Bihira na lang daw yung gaya mo, Kuya Renzo. Siya po, di bandaan to ah. Piliin laging mabuti, Kuya Renzo, no? Okay. Paalam ka muna dito, Kuya. May bumakit ka. Okay. Thank you, Kuya. Ito po si Kuya Renzo ni Pogi. Pogi, ingat. Sige ba? Yan, dyan po niyan papasok. Kakatuwa. Ang galing yan. Gusto naman po na akong shirt. Kasi na-share ko din po ito kanina. Kung ano po yung share ko. Kasi sabi ko po kanina, kumbaga... Masyadong may... Sara mo ng konti para hindi masyadong pumapasok yun. Eh, di ba po more on ano po tayo ngayon? Kumbaga more on technology na po. Mas ano na po tayo, kumbaga mas pinipili na po natin. Para mapadali po, sinasabi po nila. Ano parang, kung ikaw tatanungin ko, ano po parang mas gusto nyo? Yung may hirapan po muna bago matuto or yung kumbaga mapapadali ka na matuto? Yung mayroon pong aral. Kasi may aral po pagka nahihirapan ka talaga eh. Pag nahihirapan pa, mayroon pong chance na may aral na matutunan. Sa base sa karanasan ko na, dahil mahaba yung proseso ng learning, mas maganda yung pinaghihirapan siya. Baga mas malalim, lumalalim yung ano mo. Ganon din po kasi yung tinanong ko kanina. O baga, yung mga, sabi ko po sa kanila, pagka isip bata or ang isip bata ka, or yung life natin is maturity. Kumbaga, ang gusto mo, isip mapapadali ka. Mapapadali ka para kunin yung gusto ng ganitong bagay. Pero, paano kung sabihin na na mawala yung gadgets? Pwede pong isang clap-lap on Lord, pwede mawala yan. Sabi po sa kanila na pwede, wala man lang wala pang isang kindat natin, mawawala lahat dyan, sabi ko po. Kumbaga, kung babase tayo sa technology, kung babase tayo sa mga mapapadaling trabaho natin, is
ang mangyayari sa atin. Kumbaga, mapapanganganda lang tayo. Kaya po, ang magbabasa ng Bible, mas gusto ko po yung magbasa ng Bible through the book. Sa book po. Hindi po sa mismong apps po. Kasi pagka kasi po nasa apps, kumbaga sabihin ko po Mateo chapter 4 verse 4, mapapadali niyo pong hanapin. Pero kung nasa book po kayo nakabase, pagkakabisado niyo na po kung saan po nakalagay, alam niyo na po. Pero paano po kung kumuha lang ng cellphone? Wala sasabihin po natin na mawala po talaga. Paano mo kung karunungan natin is nakabase po sa madadali? Ano po yung parang papasok sa atin? Sana na lang nandiyan yung cellphone. Sana na lang nandiyan yung technology. Kumbaga, ang iniwan ko pong aral sa kanila na lahat tayo is dumadaan sa pagsubok. Mga bata pa kayo kaya wala pang gaano. Sabi ko po sa kanila. Kasi 2025 na. Naalala, sinare ko rin po sa kanila nangyari po din sa California. Sabi ko sa kanila, tingnan nyo, kahit mga artista, mga sikat na tao, pwedeng mawalan ng bahay. Sabi ko sa kanila. Kaya was piliin natin na maghihirap tayo kaysa para makuha natin yung sarap, sabi ko. Kasi kapag gugustuhin po natin kasi yung sarap agad, ang ano po kasi po natulong nun is mas magiging ano po natin parang ano na lang, kapag sabihin mo na lang parang wala pong thrill. Diba? Kapag kunyari, pagka nag-aaral po tayo, pagka gusto po natin ng may thrill, isusin natin yung mahirapan tayo lalo. Pero based sa mga naharap na experience ko po ngayon is yung, kasi binase ko po nung 2024. Sabi ko sa isip ko po na o nga na pagka dumang ka sa pagsubok is doon ka tinetest ni Lord kung gaano ka kalalim. Kasi sabihin po natin na sumisimba ka po, isa kang Kristiyano. Hindi naman po natin pwede sabihin na Kristiyano po kayo kung hindi po tayo nananampalataya. Hindi po natin pwedeng Kristiyano. Pwede wala sabi kong Kristiyano kasi alam ko po sa sarili ko na sumasampalataya po. Yung ganun. Pero kung sabihin po natin na isa kang Kristiyano pero hindi ka lang po follower of Jesus, is ang mangyayari po, parang ano po ba, parang nilalaro nyo lang po yung pangalan. Kasi yung salita po pananampalataya parang ano lang po mababaw mong sabihin. Pero pagka nilagay nyo po ng action, napakalayo po sa makamundo. Kasi sabi ko po sa kanila, ang pagsubok, parang technology lang yan. Pag wala kang internet, mahirap. Kung may internet ka, madali. Kaya sabi ko sa inyo, lagi kayo connect kay Lord. Sabi ko po gano'n. Connect ka niya, isipin nyo, may wifi. Pagka may wifi ka, is mapapadali yung pag-search mo sa Google. Kung wala kang wifi, mahihirapan ka. Kaya po, sabi ko sa kanila tayo ganun. Isipin natin na wala tayong wifi sa buhay. Kasi, ano po pagka wala kang wifi, mahihirapan kang makahanap ng signal. Sabi ko sa kanila, hanggat maaari, kumbaga, ang gawin natin is mag-connect tayo. Sabi ko po sa kanila, di ba ang wifi may password? Sabi ko po sa kanila, alam nyo, tinanong ko po sila ano po yung password, hindi po nila. Siyempre, alam password ko. Sabi ko sa kanila, ang password natin is sumampalataya lang tayo. Kumbaga yung password is pananampalataya. Kumbaga, baka pa is may misinterpret po. Kasi bakit ko po nasabing sumampalataya? Dito ko po ipapasok yung favorite verse ko po na dyan, please. Sabi po kasi ng salita. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niyang kanyang kaya sa isang bugtong na anak, upang kung sinong sumampalataya ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ko po sa kanila, yung password natin doon is yung pananampalataya. Yung faith po ba? Sabi ko sa kanila, basta i-apply natin sa buhay natin yung wifi. Basta ko-connect tayo lagi kay Lord. Kasi pagka wala, may hirapan tayo humanap ng solusyon. Kasi ang problema nandiyan lang po, sabi nga po si John 10:10 na pumarito magnanakaw. Pumarito ang kaaway para magnakaw, manira at pumatay. Nandiyan lang po yan. Sabi niyo po sa baguan na dahil yung nasa leon po na umaapangal na naghahanap ng kanyang masisila. Kumbaga hindi po na, ang spiritual po hindi po natutulong yan. Ang demonyo din po hindi po natutulong yan. Araw-araw po siyang gumagawa ng ikapapahamak ng tao. Ganon din po sa ang Diyos, hindi po natutulong yung Diyos. Kumbaga, may kasama po tayo mga anghel. Kumbaga, wag pa natin isipin na natutulog po yung Diyos. Kasi, ang inisip po kasi ng tao kapag nakagawa ka lang po ng, kunyari, nakagawa ka lang po ng magandang gawa. Kunyari ako, nabigay po ako ng pagkain sa mga homeless. Ang akala po nila, maliligtas na po sila. Kasi, imagine po kung sa korte, kapag ay ko lang po kayo ng kasalanan, is
or sa korte po, pinag-uusapan po ba is yung tama natin ginawa. Mm. Yung pinag-uusapan po is yung mali. Kaya pag dumating po yung judgment day, kumbaga, ang alin na sa iyo is yung pagkakamaling ginawa natin, hindi yung mga tama. Kasi yun po yung mas marami. Kasi sabi nga rin po sa Bible na, nangyari ako po, nagkaroon ng kasalanan. Kumbaga sabi nga po doon na, meron po kasi doon si Pedro, nagkaroon po siya kay Jesus. Nakalimutan ko po yung pinaka mismong verse po. Sabi po doon na, ilang beses ko po papatawarin ng kapatid kong paulit-ulit nagkakasala sa akin. Sabi po ni Jesus na, magpatawag hanggat nabubuhay ka. Parang yun po yung pinaka-. Kasi, kumbaga, paano pa nagkaroon silang kasama 78? Diba? Hindi mo na bubuhay na papatawarin. Ang Diyos nga, ilang beses po tayo nagkasala sa kanya. Napakarami na. Paulit-ulit. Kaya yung payo ko lang po sa mga kabataan yun is maging maano po tayo. Kumonek po tayo lagi kay Lord. Kasi mahirap po kasi pag wala tayong connection. Mahirap po mabilis po tayo madali ng kanan. Gusto ko lang tanong sa'yo, Nak, anong take mo doon sa nangyayari ngayon sa LA, Los Angeles, yung mga sunog? Paano mo, nung napanood mo ba yung balita, ano yung gusto kong malaman, ano yung mga naiisip mo? Ang una po sa akin pumasok yung sa, yung sa Bible din po, yung sa Gomorrah. Parang bigla po siyang pumasok sa akin sa isip ko na napanood. Kasi parang ganun at ganun po eh. Ganun nangyari po. Kasi paano po nasabi? Kasi yung doon po sa lugar na yun, puno po kasi ng mga kasalanan ng mga nangyayari. Wala kahit isa, sabi nga po doon na kahit isa lang pong sumampataya kay Jesus is ililigtas ni Lord. Pero wala pong sumunod, kaya ang ginawa po niya is nagpadala po si Jesus ng apoy. Tsaka po nagpalangas. Pero parang naisip ko po, baga isa rin po siguro sa way po ni Lord na magbago. Pagising. Opo, para magising sila sa katotohanan. Kasi baka ang inaano po nila is yung ano po eh, mahirap po kasi magsalita about religion eh. Doon po tayo magkakatalo. Pero ang gusto ko lang pipatig, siguro parang isa rin po sa way po ni Lord yun. Na para magising po yung mga tao, na para magising sila sa katotohanan po. Tapos ang isa ko rin po na sa isip ko, bigla ko po na yung isang bahay hindi po nasunog. Doon po ako nagtaka, napakalapit po ako. Nasa gitna pa po, hindi po nasunog. Sabi ko po parang inisip ko po na iba po si Lord. Parang, alam po nila kung sino po sumasampalataya sa akin. Kilala po ni Lord kung sino. Iyak na kayo, no? Napanood ko yung po, nagulat po ako. Pero, akala ko po, parang hindi po totoo. Kasi, siyempre, ang LA po na wildfire eh. Kumbaga, hindi, tsaka kita doon sa kuya, sa mapa, sa top view ng mga bahay. Siya lang talaga. Siya lang po yung parang walang sisip po. Parang ang galing po no. Kasi pagka alam po ni Lord na sa Lord just po wala po may tatago eh. Kunyari, kahit magtago po kayo sa kwarto niyo, wala po yung hindi makikita at makikita po. Kaya alam po Lord sa pusit natin na pusit isipan na kung nananampalataya ka talaga. Kasi pagka, kunyari po ako, sasabihin ko na ay po gano'n, nasunog po yung mga. Kasi lahat po magugulat. Lahat po masyashock po doon na ba't mo siya hindi nasunog? Diba? Kumbaga, nag-ano pa nga po siya, nung narinig ko po, nagtingin mo po siya yung thankful po talaga niya, parang ano po talaga, yung sobrang po talaga. Kasi, iba po kasi, nagulat po talaga ako kasi, parang siya lang mo yung kakaiba, hindi mo nasunog yung bahay. Sabi ko, nagulat po, baka kasi, kilala po talaga ni Lord. Alam po na rin kung sino at kung saan. Paano kung sabihin natin, kumari bukas makalawa, darating na pala si God, ano yung pakiramdam mo doon? Masaya po. Masaya. Ang nga, mabago, wala lang po sinabi sa Bible kung kailan po yung mismo exact. Hindi na po sinabi sa Bible na December 25 po yung mismo birthday ni Jesus. Doon lang po tayo nakasalan. Pero, yung malalaman po natin na pag nalaman po, kasi pagka, example po, ganito. Nangyari ako po. Mayroon na parang may karamdaman po ako na hindi na po magagaling. Tapos next week po, mawala na ako. Kung tatanungin ko po kayo, ano pong gagawin nyo? Kung malalaman nyo po na next week is mawawala po. Kung gaya ngayon, kumbaga nasa isip ko, kung talagang wala kang focus na, kung parang bilang isang magulang nyo, work talaga. Pero kung talagang dapat balance yung life, buhay mo, buhay natin, Katekram.
Hindi kasi porke nasa larangan tayo ng pagpapaabot ng pagmamahal ng ating Diyos. Hindi porke nandun tayo sa mga misyon, ganyan-ganyan. Masasabi mong ligtas ka na, pero hindi pa rin. Sabi ko nga, kaya ako nasabi kanina, sabi mo kasi, hindi porke nagbigay ka ng tinapay, kaya ako nasingit sa'yo kanina, ligtas ka na. So, kung napapabayaan ko din kayo, yung nanay mo, yung mga gaya ng pagsimba, yung mga dapat gawin bilang isang magulang o isang anak ng Diyos, kung may kulang, may pananagutan ka pa rin. Pero kung sasabihin mong handa ako, may mabalik ko yung parang nawala yung kaluluwa ko, yung parang iiwan ko na kayo nun. Totoo lang, wala akong ibang naisip nun kung di lang kayo din eh. Paano kaya itong mga anak ko, sabi ko? Parang ganun. Pero hindi ako parang masyadong natakot. Pero nag-alala ako. Pero natakot na wala siyang masyadong takot. Kaya lang, hindi natin alam kung talagang yung mga nakikita nating sign, baka yun na talaga. Kasi isipin mo na, ang lawak ng Tsaka di ba sabi naman sa nakasulat, ang muling pagbalik niya, makikita yung mga sign, una yung mga lindol, yung war, yung ganyan, yung mga sunog. Kaya dapat lagi tayong handa na. Pero sobra akong natutuwa at nagpapasalamat sa may anak akong ganito. Alam ko may mga pagkakamali tayo. May pagkakamali ako, ikaw. Pero tinatama na natin yun. Kasi talagang pagka nawala tayo sa focus kay God, magugulo. Hindi natin mamamalayan, nagugulo na pala. Ganon, ibig ko sabihin. Di ba, kuya? Kaya thank you, kuya, sa understanding and love. Tandaan mo yun, sasabihin ko ulit, anin ko yung fame kung mapapahama kayo. Mas mahalaga kayo sa akin. Ganon kayo kahalaga sa akin. Okay? Kaya thank you sa love. And especially understanding na lahat ng mga paghihigpit. Yun yung sa tingin kong Pero you know how much I love you. Alam mo yan. Paano? Pasok na tayo? Okay. Sige po tayo. Welcome na. May sabihin pala ako sa mga katekram about dun sa check-up. Pero dun na tayo sa loob, kuya. Na-enjoy ka na tong moment natin. Matutuwa pa yung mga mga nagmamahal sa'yo. Pero ang dami natutuwa sa'yo, kuya. Doon sa yung ginawa mo kay Ninong, kay Tita Jo. Sobrang natuwa sila sa love mo, sa Ninong mo. Okay, mag-good night ka dito. Sa mga katekram po natin na nag-alala sa sa nakita po sa puso ko, wag ko kayong mag-alala. Gagawin at hindi gagawin yung pwede at hindi pwede para maayos po natin yung kalusugan natin. Katekram. Gusto ko lang pong basta dapat, lalo na po especially sa mga may edad na sa atin, mga basta 35 o dapat nga twice a year tayo nagpapacheck up, yung CT scan, x-ray, mga ganun. Tapos yung pagkain, yung tulog, dapat tamang tulog, 8 to 9 hours a day. Tapos yung proper diet, kategram, mahalaga po yun. Tapos laging positive lang. Higit sa lahat yung connection natin kay God, yung exercise, yung pagkain. Yun.
maiwasan nun nating mapahamak yung ating kalusugan. Paano ka, Tekram? Thank you po sa love and support. Ingat po kayo lagi. Love you po. Mwah.